naniwala sa walang kwintang balita, sapagkat ang mabuting balita dala ng tunay na sinugo ng Diyos. Anong pagkaganda ng mga paa? Yaong nagdadala ng mabuting balita. At paano mo ipangaral ang ebanghelyo kung di ka sinugo ng Diyos? Tingnan natin dito sa Roma 10, versikulo 14 hanggang 15. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila magsisipakinig na walang tagapangaral? 15. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa? Yaong nagdadala ng magandang balita. Ibig sabihin, napakaganda pala ng mga paa. Sapagkat yung nagdadala ng mabuting balita, nagdadala ng kaligtasan sa mga taong nakikinig. Yung nagdadala naman ng kasinungalingan, dinadala nilang tao papuntang impyerno. Kawawa naman. Kaya sinasabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at di napapasok sa paghatol. Amen. Sa pagbigay ng Diyos sa kanyang buktong na anak, napakaraming bagay na tinanggap ang tao na sumampalataya sa Kanya. Amen. Mayroon ng buhay na walang hanggan. Amen. May biyayan nga kaligtasan dala ng anak ng Diyos. Praise the Lord. Dahil ang Kristo, meaning to see, siya ang pinahira ng Diyos ng langis. Sapagkat inibig niya ang kabutihan, kinaputan niya ang kasamaan. Kaya pinahiran siya ng Diyos ng langis, higit sa kanyang kasamahan. God. May mga tao na natutuwa sa kasamaan. Sila ay mga kabilang sa mga tao na gusto ipalaganap ang kasinungalingan. Ngunit, ibig ko sanang sabihin sa araw na ito, kung ikaw ay tumanggap ng ebanghelyo, piliin mo na yung mga ngarang ay tunay na sinugo. Amen. Praise the Lord! Sapagkat siya ay may karapatan magpatawad ng kasalanan, may karapatan ipangaral ang ebanghelyo, may karapatan na mabuksan ang langit para sa iyo at ikaw ay makapasok. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay nagsugo sa kanyang buktong na anak. Sabi ni Kristo, kung paano ako'y sinugo ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Anong ibig sabihin nito? Nang pagkasugo ay nagpapatuloy. Amen. Hindi napuputol. Hindi nawawala. Bakit? Sapagkat ang iglesyang tinayo ni Kristo, ito ay walang makakapuksak. Ito ay walang makakapatay. Ito ay walang makasira. May sumpayan. Ang sino mang susira sa iglesyang tinayo ni Kristo, sisirain niya. Ang sino mang gusto magwasak, wawasakin niya. Tingnan natin ang sabi dito sa salita ng Panginoon. Dito sa Juan 20, versikulo 21. Sinabi nga muli sa kanya ni Jesus, kapayapaan ang suma sa inyo. Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Nagpapatuloy. Dahil si Kristo, pagkatapos ng kanyang mission dito sa lupa, umakyat siya sa langit. Ano ang kanyang mission doon? Araw at gabi na mamagitan sa mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord! Ano naman ang kapalit ni Kristo sa lupa? Walang taong kapalit si Kristo. Tunay. Ngunit may sinugo siya. Amen. Purihin ang Panginoon, ang kanyang mga apostol. Ngunit ang kapalit ni Kristo ay ang Espiritu ng Diyos na sa atin ay tatahan at hindi sa sanglibutan. Ano ang Espiritu ng Diyos? Siya magpapahayag
sa atin ng mga bagay na magsidating. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise God. Saan siya magpapahayag? Hindi sa sanglibutan, kundi sa kanyang iglesia. Amen. At yung mga pinangaralan ni Kristo, na-convert sila. At sila ay patuloy na ipinakipaglaban ang panig ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Silang mga naghintay kay Kristo, may gawain. Ano ang gawain? Sumamba, magpuri sa Diyos, magluwalhati sa Diyos. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Bakit ano ba? Pag sumamba ka, ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Ano ang salita ng Diyos na sa atin, ating napakinggan, dadaloy sa ating puso at isip at sa buong kaluluwa. Siya naglilinis sa atin sa ating mga pagkakasala. Tingnan natin sa Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. Oh, saan ngayon ang salita ni Kristo? Ang salita ni Kristo naiwan sa kanyang mga sinugo. Praise the Lord. At saan ang iglesia? Ang iglesia ngayon sa ating panahon, naroon ang Espiritu ng Diyos. Amen. Doon may kalayaan. Kaya ang iglesia may sumpa yan. Sino ang susumpain sa iglesia? Ang mga susumpa sa kanya, susumpain. Dapat ninyong malaman, nang magpala sa iglesia, pagpapalain ng Diyos. Amen. Ang susumpa sa iglesia, susumpain ng Diyos. Tingnan natin dito sa salita ng Panginoon. Sa unang Korinto 3, versikulo 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17, kung igiba ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Amen. Ito mga kapatid, ano ang templo ng Diyos? Banal. Ano ang templo ng Diyos? Mga tao na tinubos ni Kristo. Bakit ka tinubos? Dalhin ka sa kanyang iglesia. Idagdag ka sa kanyang iglesia. Idagdag ka sa mga nagpupuri, nagluwalhati sa Diyos. Amen. Nag-o-offer ng mga handog na nakakalugod sa Diyos. At ikaw, kasama ka sa mga naghihintay kay Kristo. Ang mga naghihintay kay Kristo may kapangyarihan. Amen. Ano ang kapangyarihan sa mga naghihintay kay Kristo? Hindi ka mabuwal. Di ba? Ang mga kabinataan mabubuwal. Ang mga malalakas, mabubuwal sila. Ngunit, ang mga naghintay sa Panginoon, sila'y magbabagong lakas Praise God. na parang mga agila na pailang lang na hindi napapagod, hindi malalata. O tingnan mo ngayon sa ating panahon ngayon, maraming patayan. Sa Manila may pinatay. O, sa Samar may pinatay. O, daming mga pinagpapatay dahil bakit kaya nagkaganon, wala silang kapayapaan? Hindi nila nasumpungan ang daan ng kapayapaan. Amen. Dahil ang daan ng kapayapaan nasa church na tunay. Amen. Praise God. Praise the Lord! Hindi nila nasumpungan ang kapayapaan. Walang humanap sa Diyos. Ang kanilang mga kaisipan, puro korupsyon. Ang kaisipan nila, para pang sarili kasakiman. Ang kanilang mga labi at dila, gaya ng libingang bukas. Ang kanilang mga dila, naroon ang kamandag ng mga ulupong. Ngunit sa iglesia, tayo'y binanal ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos nagbabanal sa kanyang mga anak. Amen. Praise the Lord! Saan ang salita ng Diyos ngayon? Mga kapatid, nasa kanyang iglesia. Praise the Lord! At kung ikaw
ay nasa kanyang iglesyang tunay, mga kapatid, ikaw ay babanalin sa pamagitan ng salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Oh, saan maging banal ka? Sa katotohanan. Amen. Tunay, totoong relihiyon. Relihiyon ni Kristong itinayo niya na siya'y namatay dahil dito. Yun ang kabanalan. Walang halong kasinungalingan. Praise God. Dito sa unang Timoteo 4, versikulo 5, sapagkat pinapabanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Anong salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos nasa tunay na iglesia, Tunay. nasa bibig ng mga sinugo. Amen. Labas sa iglesia na hindi sinugo ng Diyos, walang tunay na salita ang Diyos doon. Kaya dapat kauhawan ninyo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay sa tao. Praise God. O tingnan mo ang salita ng Diyos, paano makapangyarihan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng langit. Magkaroon ng mga hayop sa karagatan, mga malaking hayop, nagkaroon. Magkaroon ng mga bituin, araw, buwan. Sipin mo yan? Ha? God to create nothing, something out of nothing. Gumawa siya ng mga bagay mula sa wala. Tunay. Ang kanyang salita, makapangyarihan. Tunay. Praise the Lord. Kaya ang iglesia, ang church ay makapangyarihan. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya habang ikaw naghintay sa Panginoon, saan ka maghintay? Hintayin mo siya sa loob ng iglesia. Bakit? Kapag ikaw naghintay, mayroon kang gagawin. Pagkakatipon, ano yung sinabi sa 10:25 ng Hebreo? Huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung malapit na ang araw. O, tingnan mo. O, kung ikaw na sa kanyang iglesia, mayroon kang obligasyon, your duty and responsibility. Ano yung duty and responsibility mo? Pagkakatipon sa gawain ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ano ba ang salita ng Diyos na pag-aralan? Yan ang magpapalakas sa iyo Amen. na ikaw manatiling maghintay kay Kristo hanggang si Kristo'y babalik. Sa pagbalik ni Kristo, dala niya ang kanyang gantimpala, ang tamad na alipin. Gagapusin ang tamad na alipin. Itatapon sa kadiliman, naroon na ang pangangalit ng ngipin. Gusto niyo igapusin kayo? O, patamad-tamad kayo para kayo magapos at wala ring mamanahing buhay na walang hanggan. Kaya pagdating ni Kristo, anong dala na niregalo ng Diyos? Naroon yung kaligtasan. Yung lahat ng problema mo, si Kristo magbigay ng solusyon. Amen. Dahil ang ibig sabihin, sa pagbigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, this is the ultimate solution of all problem of man. Lahat ng problema mo, kayang solusyonan ng Diyos. Tunay. Bakit? Ang kasabihan ng mga tao, kamatayan lamang ang hindi kayang solusyonan. Pero ang Diyos kaya. Amen. Tunay. Oo. Kamatayan lang na. Pero sa Diyos kaya, bakit si Kristo nabuhay? Si Lazaro nabuhay. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Paano ka ba maghintay kay Kristo? Dapat maghintay kay Kristo na mayroon kang kagalakan. Amen. Dapat maghintay kay Kristo na ikaw ay aggressive. Oo. Ano kung maghintay ka na tamad ka? Tamad kang manalangin, tamad gumawa ng Bible, tamad kang mag-ayuno, tamad kang sumimba, tamad kang umawit. Naku, lahat ng katamaran na sa iyo na, naku po. Praise the Lord. Oh. Ang mga taong matakutin
Sa paghintay kay Kristo, walang bahagi sa karanang langit. Totoo yan. Sabi ni Kristo, ang mga tao na takot mamatay dahil sa akin, walang pag-asang makapasok sa langit. Kailangan sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, do or die. No retreat, no surrender. Amen. Oo. Oh, saan nyo masubukan yan? Ina do or die. Kapag ikaw nag-fasting. Oo. Fasting kami sa bahay. Sabi ko, bahala, do or die. Dati nga, 15 days. Oh. Gutom na. Sige. Ang mabuhay kay Kristo, mamatay pakinabang. Bakit? Sabi ni Kristo, takot mawalan dahil sa akin at sa Ebanghelyo. Wala kang patutunguhan. Dapat hindi ka takot mawalan para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil pag takot ka, mawalan ka, dahil kay Kristo at sa Ebanghelyo, ibig sabihin, hindi ka lapat kay Kristo. Oo. O tingnan natin, ang Marcos 8, 34. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad. At sa kalay sinabi, kung ang sino mang tao na ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at susunod sa akin. 35. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito. At ang sino man mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay magkakaroon yaon. Sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? O mga kapatid, sabi ng salita ni Kristo, ang sino mang ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Okay, ito, 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawalan nito. Pag gusto nimo iligtas ang sarili mo, hindi ka tuloy maligtas. Ang hindi takot mawalan dahil kay Kristo at dahil sa Ebanghelyo, magkaroon ka tuloy. Amen. Ito ngayon, ang tao takot mawalan para kay Kristo. Pag ako maglingkod daw, maghihirap ako. Bakit? Holdapin ba yung pastor dyan? Pag ako maglingkod sa Ginoo, wala ko'y oras sa akong trabaho. Oh. Masyadong bilib kasi sa sarili, walang bilib sa Diyos. Hallelujah. Sinusubok ng Diyos ang tao. Sa Old Testament, sinubok niya. Walang pagkain, walang tubig. Pero maraming pagkain, di lang pumasok sa isip nila. Oo. Maraming tubig, di lang pumasok sa isip nila. O sinabi nila walang pagkain, pero dami nilang camel, hinahatak nila, daming baka, kambing, tupa. Kung nagkatay sila, kaso nag-block yung isip nila. Tubig. Wala daw tubig. Sa totoo lang, maraming tubig yung kagubatan yun eh. Lahat ng mga bagon doon, may mga tubig na bagon yun. Oo. Okay. Man not live by bread alone. Ang tao hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang. Ibig sabihin, kailangan mo rin ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos nagbibigay buhay sa tao. Paano ba ang tao na mamatay? Kapag pinabayaan ka na ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang kamatayan, hawak pa rin ng Diyos. Amen. Apokalipsis 1:18. Nasa akin ang susi ng kamatayan at ng hadis. Isipin mo yan.
Lahat ng mamatay, ang akala ng iba, hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos lahat dahil ang pati buhangin sa dagat, lahat ng buhangin sa buong mundo, di lang buaya, di kayang bilangin ng buaya lang eh. Pero kayang bilangin ng Diyos. At yung ating buhok sa ating ulo, kayang bilangin ng Diyos. Amen. At alam ng Diyos, ang ating mga puso, nababasa ng Diyos. Nay. Oo. Sabi ni Rumi sa akin, Pastor, kung asawa ko bata pa, hulaan mo kung mahal ba niya ako, hindi. Sagot ko, alam mo Rumi, kayang sukatin ang kalaliman ng karagatan. Pero ang puso ng tao, mahirap mong sukatin. Oo. Pero ang Diyos nakakasukat sa ating puso. Nay. Oo. Kayang sukatin ng Diyos ang ating puso. Dahil kung saan naroon ang kayamanan mo, doon ang puso mo. Kaya, alin ang kayamanan mo dito sa mundo? Dapat ang tanging kayamanan mo ang Diyos. Amen. Kung mayroon ka mang kayamanan ngayon, pangalawa na lang yan. Number 1 ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo siya pangalawa. Oo. Dahil pag pinangalawa mo siya, magsisilo siya sa iyo. Praise the Lord. Kaya sa lahat natin gagawin, dapat una ang Diyos. Huwag kang magsabing, busy ako. Magsisilos ang Diyos siya. Nasabi ng Diyos, o sige, gagawin kitang hindi busy. O ang hindi busy, ang patay. O kahit yung iba uminom ng kape, nakahiga lang. Ha? Kahit yung iba ay nagluluto, yung patay, nakahiga lang. O, mayroon akong niyaya sumimba sa bahay niya. Sabi ko, simba tayo sa linggo. Sabi niya, hindi pwede. Easy ako at saka walang bantay sa bahay. Pagbalik ko, patay na. Sabi ko, bakit? Napagbigyan niya si kamatayan, ang Diyos di kaya pagbigyan. Di niya mapagbigyan ng Diyos sa sambahin. Pero si kamatayan, napagbigyan niya. Pinilit kong sumamba, ayaw. Pero dumating si kamatayan, welcome ka agad. May pinalabi. Hallelujah. Pinalabi si kamatayan kaysa Diyos. Oo. Dapat malaman ng tao gaya ng bulaklak, damo. Ang bulaklak, nalalanta, yung sinasabi doon sa Isaias, na mamatay ang bulaklak pag hinihipa ng Diyos, meaning to say, hindi yan literal na bulaklak. Buhay ng tao yun. Kapag ginusto ng Diyos mamatay ang tao, mamamatay na. Tunay. Oo. Kaya ang bulaklak, ang buhay ng tao parang singaw na lumilitaw. Bukas, wala na. Dahil bukas, wala na. Kaninong bukas yun? Kaninong orasan yun pinakita? Orasan ng Diyos yun. Dahil ang 1,000 taon sa tao, sa Diyos, isang araw lang. Kaya matuto kang bumilang sa edad mo. Halimbawa, ang 1 minuto sa Diyos, ilang taon sa tao? 42.5 years. 1 minute sa tao. Sa Diyos. Pag wala ka pang 42.5, wala ka pang 1 minutes. Oo. Kaya, anong gagawin mo ngayon? Dito sa mundo, kailangan manatili ka kay Kristo. Amen. Kapag ikaw nanatili kay Kristo, ang salita ni Kristo manatili sa iyo. Amen. At anumang iyong hingiin sa Ama, sa pangalan ni Kristo, ibigay niya sa inyo. Bakit nanatili ka? Pati salita mo. Ang hiwalay kay Kristo, wala nang magagawa. Sino ang mahiwalay kay Kristo? Wala sigurong taong gusto mahiwalay kay Kristo. Bakit may nahihiwalay? Ihihiwalay siya ng Diyos. Kakatingin siya doon sa sanga. Sapagkat tamad siyang magbunga. Nabasa niyo yan? Na ang mga namumunga, hindi yan aalisin ng Diyos.
manatili ang magbunga, lalo pang pagigihin ng Diyos para siya magbunga. Ang mga hindi nagbubunga, kinakating niya, pinapatuyo, tinatapon sa impyerno. Tingnan natin dito sa 15 ng Juan, versikulo 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapamunga sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Gayon din naman, malibang kayo'y manatili sa akin. 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapon katulad ng sanga, at matutuyo, at mga itatapon, titipunin, at mga iahagi sa apoy, at mga susunog. 7, kung kayo'y manatili sa akin, at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, ay hingin ninyo, ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. 8, sa ganito, lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipamunga ng marami, at gayon kayo magiging aking mga alagad. Ito mga kapatid, sa dos, ito yung hindi nagbubunga, puputulin. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya mga kapatid, dapat sa iglesia maging fruitful tayo. Amen. Yung ating H1, drink 5, kumusta na? Ha? Dapat magbunga tayo. Dahil pag di tayo nagbunga, mga kapatid, meaning to say, wala kang ginawa. Pastor, nakasimba naman ako. Oo, kailangan ka pa rin magbunga. Magbunga ng kaluluwa. Ano pa? Yung bunga sa espiritu, anong ginagawa ng tao? Nababago ang kanyang sarili. Imbes para panungina ka, di ka na manungina. Yan ang bunga sa espiritu. Wala kang kapayapaan, magkaroon ng kapayapaan. Oo, wala kang mood lagi, dapat may mood ka na. Sa espiritu yan. Oo. 7 bunga yan, sa espiritu. Lasinggiro ka, di ka na lasinggiro. Kasi may mga kapatiran na lasinggiro, nakikita natin. Ha? Kapag nagsimulang mag-inom, hindi na yan maka-iwas sa tukso sa tuba. Hindi na kayang iwasan ng tuba. Bakit? Hawak na siya ng tuba. May espiritu kasi yan. Pag di ka pala fasting, huwag ka nang uminom ng tuba. Dahil pag oras na ikaw ay nakaupo dyan, pagtayo mo, suray-suray ka na. Sinampal ka na ng Satanas ng mahigi. Halimbawa, hindi ka pala fasting? Pastor, pwede uminom ng tuba? Pwede. Fasting ka muna 15 days. Pagkatapos mo noon, mayroon ka ng tinatawag self-discipline. Alam nyo yung fasting, pagdisiplina sa sarili yan. Sunod, paglatigo sa iyong sarili. At saka, ang fasting mga kapatid, kasama kang namatay ni Kristo. Yun ang sinasabi ni Pablo, kami kasamang namamatay buong araw. Ano sabi ni Pablo? Pinupunan ko ang mga hirap ni Kristo sa aking katawan. At sabi ni Pablo, ano pa? Sa aking kapapangaral sa inyo, nilalatigo ko ang aking sarili, na baka sa kapapangaral ko sa inyo, ako'y itakwil ng Diyos. Diba, ikaw mangangaral, preacher ka, tapos wala kang fasting, wala kang ayuno. Mahirap yun. Kasi, ngayon, itong panahon ngayon, panahon talaga na mag-fasting ka. Diba? Sa panahon ni Cristo at ni Juan Bautista, anong sabi? Bakit, Panginoon, ang iyong mga alagad ay hindi nagsipag-ayuno? Ang mga Juan Bautista, lagi silang nag-aayuno. Anong sagot ng Panginoon? Mag-aayuno ba lagi ang nasa
kasama sa kasintahang lalaking kinakasal. Mag-ayuno lamang sila kung kukunin na sa kanila ang lalaking kasintahan ng babae. At sila ay magsiiyak at magsipag-ayuno. Ano yung lalaki? Si Kristo yun. Ano yung babae? Ang iglesia. Oo. Kaya si Kristo ikakasal. Saan ikakasal si Kristo? Sa iglesia. At ang iglesia ikakasal kay Kristo. Yan ang tinatawag the marriage supper of the Lamb. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ang paglilingkod natin mga kapatid ngayon, pagbutihin natin. Oo, hindi mo na magagawa ngayon ang ginawa mo. Ngayon, di na mo magagawa bukas. Iba na yon, iba ng oras yun. Bawat oras, bawat minuto, may nakatali doon sa langit. Ha? Hindi mo na sabihin, ito, babalikan ko yung mga oras na ito. 2020, balikan ko yung hindi ko masimbahan. Hindi na. Tapos na yon. Ha? Pas na yon. Kaya mga kapatid, yung paglilingkod mo ngayon, gawin mo ang pinakamabuti habang ikaw nabubuhay.